Breaking news, grupo ng ISIS muli na namang naghahasik ng karahasan sa Syria. Mga Kristiyano at iba pang relihiyosong grupo, pinaghihigpitan na ng mga ito, kung saan ay tumataliwas ito sa ipinangako ni Al-Julani bilang pinuno ng pinagsama-samang puwersa ng mga rebelding grupo. Bago pa man kasi tuluyang makuha ng HTS ang Damascus, ay ipinahayag na nito sa CNN na kung ang mga puwersa umano nila ay magtagumpay sa pagpapabagsak sa rehime ni Assad, ay gagawin nila itong isang estado ng pamamahala, mga institusyon at iba pa. At ayon umano sa kanilang grupo ay magtatrabaho sila upang bigyan ng katiyakan ng mga sibilyan at mga grupo na dumanas ng pag-uusig sa mga kamay ng mga ekstremista at jihadistang grupo sa nagdaang dekada sa digmaang sibil sa Syria. Sinabi rin nito na gumawa ito ng paraan upang sabihin sa publiko, sa mga Kristiyano at iba pang relihiyoso at etnikong minorya na sila ay mabubuhay ng ligtas sa ilalim ng kanilang pamamahala. Subalit sa kasalukuyan nga ay kapansin-pansin na ang mga kumakalat na video kung saan ay kasama nilang nagdiriwang sa kanilang tagumpay laban sa rehime ni Assad ang mga teroristang grupo na lantarang ibinabandera sa publiko ang mga bandila nito. At bukod pa rito ay maraming video rin ang kumakalat ngayon sa kanilang kalupitan na ginagawa ngayon sa mga sibilyan sa Syria, gaya ng pagbabanta sa mga Kristiyano na humanap ng matitirhan malayo sa komunidad ng Islam sa bansang ito at pinapayuhang sumunod sa Sharia law, isang sistema ng batas batay sa Islam na nagtatakda ng mga alituntunin para sa kanilang relihiyon, personal na relasyon at lipunan ayon sa Quran at Sunnah. Kaya naman nababahala na ang maraming grupo sa Syria, gaya na lamang ng mga Druze, isang relihiyosong grupo mula sa Hader na nagnanais na lamang magpasakop sa Israel dahil sa kanilang takot sa maaaring gawin ng mga terorista sa kani-kanilang pamilya at ninanais nilang mamuhay gaya ng mga kapwa nila mga Druze na kasalukuyang namumuhay sa Golan Heights na kontrolado ng Israel, kung saan ang mga Druze sa rehiyong ito ay nakapamumuhay ng mapayapa at napapanatili ang paggamit sa kanilang sariling lengguwahe, tradisyon at kultura, kaya't ninanais ng mga Druze sa Hader na magpasakop na lamang din sa Israel. Pero bakit nga ba malayang nakapagdiriwang ang ISIS sa tagumpay na ito ng mga Syrian rebel laban sa kanilang pamahalaan na nagpapahiwatig na tila nga ang HTS at ISIS ay iisang grupo lamang na mayroong dalawang pangalan? Subalit ayon sa pahayag ng Commander-in-Chief ng Kurdish-led Syrian Defense Forces ay kaisa sila sa pinagsama-samang puwersa ng rebelding grupo sa Syria para labanan ang rehime ni Assad, at sa pagsasama-sama nilang ito ay ipinasususpindi umano ng kanilang grupo ang pakikipaglaban nila sa mga teroristang grupo o ISIS sa bansang ito dahil ang layunin lamang ng kanilang puwersa ay labanan ang rehime ni Assad, kabilang na ang Hezbollah at iba pang Iranian militia. At upang mas maunawaan natin ang pahayag na ito, ay babalikan naman natin ang sinabi ni Julani noon kung papaano niya napagsama-sama ang lahat ng rebelding grupo sa Syria laban sa rehime ni Assad, kung saan ayon sa kanya ay mayroon silang isang lugar kung saan nila isinasagawa ang kanilang mga training na dinadaluhan ng bawat kinatawan ng mga rebelding grupo sa Syria, at dito nila sinasanay ang lahat para sa gagawing pag-atake sa puwersa ni Assad at ng Iran sa Syria. At dahil nga ang HTS ang nanguna sa pagbuo ng pinagsama-samang grupo na ito at malinaw na ang HTS ay nagmula sa grupo ng Al-Qaeda na siya rin namang pinagmulan ng ISIS, ay hindi na nakapagtataka na magagawa talaga ng HTS na makuha din ang suporta ng ISIS laban sa rehime ni Assad, kung kaya tumutugma ito sa sinasabi ng Commander-in-Chief ng Kurdish-led Forces na hindi sila pinahihintulutan ng pinagsama-samang grupo na ito na pakailaman ng mga teroristang grupo, kung kaya't nagawa ng ISIS na makisali sa labanan laban sa rehime ni Assad, kung kaya't sa tagumpay na ito ng mga rebelding grupo ay malinaw na nakasama nila ang ISIS sa labanang ito, kaya't malaya nilang naiwawagayway ang kanilang bandila sa bansang ito na nagiging daan naman sa ilang sibilyan, kabilang na sa ilang rebelding grupo, ang pagkabahala na mangibabaw ang layunin ng jihadismo sa bansang ito.
Bukod kasi sa Druze community, ang ilang unit ng Free Syrian Army ay nagpahayag na rin sa publiko na bukas silang makipagkaibigan sa Israel, kung saan ang Free Syrian Army na bahagi noon ng Syrian Armed Forces ay nahati rin sa iba't ibang faksyon, kung saan ang ilan ay bahagi na ng Syrian National Army na sinusuportahan ng Turkey, habang ang ilang Free Syrian Army naman ay sinusuportahan ng ilang bansa sa Europa. Kaya't bagamat nais ng ilang grupo ng Free Syrian Army na makipagkaibigan sa Israel, ang ilan naman sa kanilang mga kasama sa Syrian National Army ay nananatiling tahimik sa usaping ito at nakafocus lamang sa ilang rehiyon sa Syria na mapanatili ang kanilang impluensya upang tiyakin na walang rebelding grupo ang magtataksil laban sa kanila. Habang ang Kurdish forces naman na sinusuportahan ng US ay nananawagan ng pagkakaisa upang isunod sa pagbagsak ni Assad ang mga ISIS sa bansang ito. Subalit dahil nga ang HTS ang nanguna sa pag-oorganisa ng pinagsama-samang puwersa ng mga rebelding grupo sa bansa, ay nagkakaroon rin ng malakas na impluensya ang ISIS sa bansang ito dahil nga tila ay iisa pa rin ang layunin ng kanilang grupo. Kaya naman hindi malabo na sa malapit na panahon ay sumiklab naman ang digmaan ng mga rebelde sa bansang ito, kung saan ang magkakaibang layunin na ito ng mga rebelding grupo ang magiging dahilan upang mapagtanto ng bawat grupo na ang kanilang layunin ang dapat masunod sa bansang ito. Kaya't naisin man ng ISIS na lumusob sa Israel, ay maaaring makaharap muna nila ang sandamukal na grupo at faksyon ng iba't ibang rebelding grupo sa bansang ito, at kung sila ay magkakagulo, ay maaaring samantalahin naman ito ng mga rebelding grupo na binabakapan ng malalakas na bansa sa mundo gaya ng Turkey at US, na pawang may malalaking puwersa ng rebelding grupo sa Syria na kung patuloy nilang susuportahan laban sa HTS at ISIS, ay maaaring ang mga puwersa nila ang makinabang sa mas malaking bahagi ng Syria. At kung tatanggapin naman ng Israel ang ninanais ng mga Druze sa nayon ng Hader, ay maaaring mas malaking bahagi pa ng Syria ang sumunod sa pagnanais ng komunidad na ito, na maaaring magbigay naman sa Israel ng mas malawak na impluensya sa bansang ito, habang ang Hezbollah naman ay maaaring manganib rin kalaunan sa Lebanon dahil ang pagkapanalo ng mga rebelding grupo sa Syria ay hindi malabong mangyari sa Lebanon upang mapatalsik rin nila dito ang Hezbollah. Kaya't maaaring mas maging marahas ang digmaan sa bansang ito sa sandaling makabuelo na ang mga rebelding grupo sa Syria upang ubusin ang puwersa ng Hezbollah sa Lebanon na itinuturing nila bilang banta sa kanilang seguridad. Samantala ang Israel forces naman ay nagpahayag na naghahanda na sila para sa posibleng pag-atake sa iba pang mga nuclear sites sa Iran kung magpapatuloy ito bilang banta para sa Israel. Kaya naman bagamat may pagtatalos sa pagitan ng mga rebelding grupo, kabilang na ang puwersa ng mga bansang sumusuporta sa mga ito, ay nananatiling kalaban nilang lahat ang Iran o ang mga proxies nito. Kaya't ang mga bansang maaaring susunod na makaranas ng mas malaking kaguluhan sa malapit na hinaharap ay ang Lebanon at ang Iran, kung saan ito ay maaaring magsilbing kabayaran sa kanilang pagsuporta sa teroristang grupo na umatake sa mga walang kalaban-laban na sibilyan noong October 7 sa bansang ito.